Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Ano ba meron sa Pilipinas kung bakit interesado yung US? Marami ho nagsasabi, sabihin yung security experts, that the Philippines is like the heart of Asia. Nandyan ho yung Japan, pero very strategic ho yung lugar ho natin. Once upon a time, nandito ho yung US base na pinalayas ho natin. Ngayon, sa kanila ho kasi, kaya nga ho, lumalapit sila sa atin, yung sinasabing military, foreign policy ho natin, economic and military. So, dyan sa parting ho yan, isa sa mga dahilan kung bakit si Obama na medyo yung liberal, hindi naman si Obama, kundi ito ho yung sinasabing talagang platform ho ng liberal, and slowly but surely they're focusing, pinagtutuunan ho ng pansin nila ngayon yung Asia, na kung saan ang Pilipinas, at nandyan ho Japan and South Korea, pero iba ho tayo eh. Mas malapit-lapit ho tayo. So at this point in time, kapag pinag-usapan yung strategically, yung ating kinalalagyan. So ngayon, etong sa kay Obama, sa administrasyon ho ni Obama, syempre, Democrats ho to, no? So, para sila ho, kung sila pag-asta ho nila, ang tingin ho nila sa international law, ganun lang, mai-implementa ng sarili, tulad ho ng United Nations Laws of the Sea, na parang ipagkakaubaya mo yan. Alam naman ho natin kung dating ho sa sinasabing implementation, the UN Laws of the Sea cannot implement, cannot execute what has been decided or what has been judged. Tulad ho ng pagbigay ho sa atin ng pabor sa atin ng UN, doon ho sa ating claims sa panatag, yan ho sa South China Sea. Ngayon, mga boss, ang problema ho rito, kung ito ho'y, sabi ko nga kanina, kung ito'y Republican, magkakaiba siguro, hindi ho siguro kapareho ng malamya at medyo very, ang kumbaga, kay Obama, at doon ho sa Democrats, parang ang dating, let them go back to the negotiating table and then agree. Paano ho mag-agree sa atin, China? Hindi ho nararespeto. Binabalahura nga ho yung judgment ho ng UN eh. Sabi nga nila, basura lang yan eh. Wala naman kami pakialam dyan eh. Binastos nga tayo sa mga cartoons ng Pilipinas at saka ho sa mga commentaries ho nila before nung panahon ho ni Pinoy. Si Pinoy naman lapit na lapit ho doon sa US. Hindi ho natin masisisi si President Noy. Ang gusto lang naman mangyari ni President Noy, in fairness to the President Noy, ex-President Noy, is hindi sapat na, we look at you, you have the moral ascendancy to be on our side, moral ascendancy, tinitingala, pwede, yung bagang respeto namin sa ila, tinitingala namin kayo. Big brother namin kayo, parang ganyan. Hindi sapat yung sinasabing judgment na ginawa ng sinasabing UN Laws of the Sea, na pabor sa amin. Paano pag medyo nagkarindihan talaga, pahaba ng PC? Hindi, so parang, mawawalan kayo rito ng sinasabi. Hindi namin kayo, kumbaga, mawawalan kayo ng pangil sa mata namin kasi kami umaasa sa inyo. Kaya mataas ang respeto na dahil tinitingala namin kayo. Moral ascendancy is the word. Pero sa administrasyon ni Obama, parang ang gusto nila, hayaan natin ma-implementa yung sinasabing international law na by itself. Ang tingin naman ng Pilipinas dyan, sino niloloko niyo? Matagal to. Siguro sa mga susunod na henerasyon, mangyayari pa kayo? Hindi na. Marami hong ibang mga expert na naniniwala. You know, when you negotiate, you must also have the strength to back it up. In the event negotiation fails, you have the strength. You have the strength. Meron kang lakas na pwedeng sabihin, ano bang problema? So doon ho medyo nakasalalay sa US, kung ako babasahin ko si Pinoy, na parang, alagay, papabayaan nyo lang kami. Nakatingala kami sa inyo eh. May interest naman kasi bansa namin eh. Ang tanong, sabi ng iba, pag yan ba'y nagkaputukan, yan ba'y tatayo sa atin?
marami hong mga nagsasabing iba, pwede naman gawin ho ng sanction, lagyan ng 10% sanction ho yung para mahirapan at para yung ibang mga bansa ikukundina. Kung ganun ho talaga, hindi yung puro satsat, all rhetorics. Kung ang tingin ho ni Obama, yung international law, the sea, para ma-implement yan sa UN, sapat na yan, sino mag-execute yan? Sino mag-i-enforce niyan? Wala ho eh. So, sino magpapatupad niyan? Ala. So, hindi ho ganun talaga ang sitwasyon, ang tingin ho ng iba. Kaya, yun hong patakaran na sistema man na gustong mangyari ni Obama, hayaan natin ang UN, sino magpa-implementa yan? Ang ibig sabihin yan, kinakailangan yan ng sinasabing kapangyarihan at lakas na parang depende mo, depensahan mo yan. Parang ganun ho ang gusto rin mangyari ni Pinoy. Na makita ho ni Duterte, BS! Hindi tayo pwedeng mananalo dyan. Hindi tayo mananalo dyan pag ganyan. Kung China ang ano natin, kaya ginawa ni Duterte, na makita ho ni Duterte, ganun ha. Nung yung presidential election, suportado ho ng US. Sino ba? Dalawang presidente dyan si Mar Rojas at Grace po, US. Si Mar Rojas, alam nyo naman, papabor sila sa dilaw. Si Binay, okay. What about si Duterte? They never thought about Duterte coming in. Minismall nila. Alam naman pala ninyo, kayo sa US, ka mga putok sa buho kayo. Dapat nakita nyo, medyo hindi masyado malapit sa atin to. Gumawa tayo ng hakbang. I-charm natin, akitin natin tong presidenteng Duterte na to. Gawa natin ng paraan. Hindi yung, hindi nyo naman sinabi sa amin ko. Ang gusto ninyo, para i-chart ng destiny ka. Hindi na kayo pumunta, dapat kayo na Washington. Kita nyo ba naman, para bang pinagre-report pa tayo sa Washington para sabihin, ayusin natin ang ating diplomatic relations, economic as well as military. Hello? Are we accountable? Filipinos accountable to that? Ako ho magsasalita on the part na parang titingnan ko. Kaya kung ako tatanungin ninyo, tama ba ito mga pagdaldal na parang may diary on the mouth si Digong na sinasabi ng mga kritiko niya? Para kung sa akin ho, yun ang pagiging diarrhea ni Digong sa kanyang bibig, may punto ho siya at meron ho siyang iniisip na hindi ho maisip ng ibang mga dikahon kung mag-isip ng mga kritiko. Dahil sanay ho sila sa dilawang pag-iisip. Dilaw kasing lagi nakikita nila, kaya dilaw din yung utak, dilaw din yung kanilang gilagid, dilaw din yung kanilang ipin. Kailangan lang siguro mag-toothbrush pa sila. Biro ho lang. Ngayon, yun ho ang point ho natin dito. So, with that, kung talagang nagkikinig ho yung US listening intently that they have their interests sa Pilipinas, pinag-aralan na ho sana nila si Digong. Sa halip itong si Obama, hindi ho ba sabi ni Obama noon, I will never do my state visit in the Philippines until such time the EDCA, yung defense, Mario Josep, will be signed. So doon sa Air Force One, sinayin na niyo. Kaya siya pumunta rito sa Pilipinas and the rest is history at doon ho siya natulog sa Sofitel. Tatandaan niyo ho ba? Kung hindi pa ho pinarmahan yung EDCA, hindi siya pupunta yung Obama yan. So ngayon, ito pa rin yung Obama na hindi ba? Ano sinabi niya? Ayusin mo yung human rights records ninyo sa Philippines. But look at this President Obama. Now I realize that he has something kasi hindi ho sila satisfied na hindi ho nanalo yung Dilaw eh. Hindi ho nanalo si Grace po. Duterte hong nanalo, kaya ganun ho sila magsalita, criticize. But look at sa Mexico. Look at what they're doing sa Mexico. They support Mexico in terms of terrorism and war and drugs. You know why? Kasi nakakabenta ho sila ng mga bilyones din ho ng mga sinasabing military hardware against those sinasabing terrorism and drugs sa Pilipinas. Anong nabebenta? Tayo lang naman pahingi. Walang kwenta ito mga. Kaya kung tayo parang ini-small na lang, kaya kita mo parang kulang na mga ayusin nyo nga yung human rights ninyo yan. Parang ganyan ang dating. Si Duterte, PI ka! Sino ka ba para you're son of a... Alam nyo na, doon ho nag-umpisa. Pumasok ngayon yung UN, pumasok ngayon iba, binalan, tuwan-tuwa ngayon yung mga dilaw, tuwan-tuwa yung mga human rights, tuwan-tuwa ngayon ng sinasabing simbahang katolika, tuwan-tuwa lahat. Nakalimutan nila, popular ho si Digong sa mga tao. Kayo mga putok sa buho, kung talagang pinag-aralan nyo, kung marunong kayo mag-aral, kung nag-aaral kayo yung foreign policy and diplomacy, you should have applied that. Na pinag-aralan nyo, pinofile si Digong, how can we work on this guy? Yun ho mga sinasabi ni Digong, lumayas na kayo sa inyong mga training, wala naman. Yun pa lang, nakikita na there's displeasure on the part of the president kasi meron ng gusot yung relasyon. Hindi ho lang naayos ngayon, daldal sila ng daldal.